Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam at magandang gabi rin po sa lahat ng ating manonood, Muslim man o hindi. Ngayon po ay day 38 at welcome sa ating araw-araw na pagbabasa ng banal na Quran sa wikang Filipino. I-click nyo lamang po ang aking profile para sa mga nauna nating pagbabasa. Hinihikayat ko po kayo makibasa at magdilay kasama ko sa mga salita ni Allah na gabay para sa katauhan. Ipagpapatuloy po natin ito kung saan po tayo nagtapos kahapon. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kapag sila ay dumating sa inyo, ay sinasabi nilang, nananampalataya kami. Ngunit sila ay pumasok sa hindi pananampalataya at lumisan na hindi pa rin nananampalataya. Si Allah ang higit na nakaalam sa kanilang itinatago. Makikita mo ang marami sa kanila na nagmamadali sa kasalanan, pagsuway at pagkain ng ipinagbabawal, napakasama ng kanilang ginagawa. Bakit kaya hindi sila pinagbawalan ng kanilang mga rabay at mga pari mula sa makasalanang pananalita at pagkain nila ng ipinagbabawal? Napakasama ng kanilang ginagawa. Sinasabi ng mga Hudyo, ang kamay ni Allah ay nakagapos. Maigapos nawa ang kanilang mga kamay at isumpa dahil sa sinabi nila. Bagkus ang dalawang kamay ni Allah ay nakabukas. Nagtutustos ayon sa kanyang nais. Tiyak na madaragdagan ang marami sa kanila sa pagsuway at hindi pananampalataya dahil sa ipinahayag sa inyo mula sa inyong Panginoon. Kami ay nagdulot sa pagitan nila ng pagkamuhi at galit hanggang sa araw ng paghuhukom. Tuwinang pinagniningas nila ang apoy ng digmaan at kaguluhan, ay inaapula ito ni Allah. Naghahasik sila sa lupa ng kasiraan. Hindi minamahal ni Allah ang mga mapanira. Kung ang angkan ng kasulatan ay nananampalataya lamang at natakot kay Allah, ay inalis namin sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinasok namin sila sa sardin ng biyaya. Kung sila ay nagpatupad lamang ng batas ng Torah, Ebanghelyo at anumang ipinahayag sa kanila mula sa kanilang Panginoon, ay kumain sila ng biyaya mula sa ibabaw nila at ilalim ng mga paa nila. Kabilang sa kanila ay yaong mga makatwiran, ngunit ang karamihan sa kanila ay masama ang ginagawa. O sugo, ipahayag mo kung ano ang ipinadala sa iyo mula sa iyong Panginoon. Kung hindi mo ito ginawa, ay hindi mo na iparating ang kanyang mensahe. Si Allah ay mag-iingat sa iyo mula sa mga tao. Tunay na si Allah ay hindi nagagabay sa mga hindi nananampalataya. Sabihin, o angkan ng kasulatan, kayo ay wala sa anumang bagay, liban na lamang na itaguyod muna ninyo ang Torah at Ebanghelyo at anumang ipinahayag sa inyo mula sa inyong Panginoon. Tiyak na madaragdagan ang marami sa kanila sa pagsuway at hindi pananampalataya dahil sa ipinahayag sa iyo mula sa iyong Panginoon. Huwag mong ikalungkot ang mga hindi nananampalataya. Tunay na yaong mga nananampalataya, mga Hudyo, Sabyano at Kristiyano, yaong mga nananampalataya na kabilang sa kanila sa mensaheng ipinadala sa kanila na maniwala kay Allah at sa kabilang buhay at gumawa ng kabutihan, ay walang takot para sa kanila at hindi sila malulungkot. Nakipagkasunduan kami sa angkan ng Israel at nagpadala sa kanila ng mga sugo. Tuwinang may darating sa kanilang sugo na hindi nila nagugustuhan, ang ilan sa mga sugo ay kanilang pinasisinungalingan, habang ang iba ay kanilang pinapatay. Inakala nila na wala itong dulot na parusa, kaya sila ay naging bulag at bingi. Tinanggap pa rin ni Allah ang kanilang pagbabalik loob.
ngunit naging bulag at bingi pa rin ang marami sa kanila. Si Allah ay nakakakita sa kanilang ginagawa. Hindi nananampalataya yung mga nagsabing tunay na si Allah ay ang Mesaya na anak ni Maria. Samantalang sinabi ng Mesaya, "O angkan ng Israel, sambahin ninyo si Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon." Tunay na sino mang magtambal kay Allah ay ipinagbawal ni Allah sa kanya ang paraiso at ang kanyang tahanan ay ang impyerno. Ang mga makasalanan ay walang tagatulong. Hindi nananampalataya yung mga nagsabing si Allah ang ikatlo sa pangatlong persona. Walang Diyos na marapat sambahin liban sa nag-iisang Diyos. Kung sila ay hindi titigil sa kanilang sinasabi, ay tiyak na yaong hindi nananampalataya na kabilang sa kanila ay daratnan ng masakit na parusa. Sila ba ay hindi magbabalik loob kay Allah at hinhingi ng tawad sa Kanya? Si Allah ay mapagpatawad at mahabagin. Ang Mesaya na anak ni Maria ay hindi hihigit pa ng isang sugo na tulad ng ibang mga nakalipas na sugo na nauna sa Kanya. Ang kanyang ina ay makatotohanan. Pareho silang kumakain ng pagkain. Tingnan mo kung paano namin nililinaw sa kanila ang mga tanda at kung paanong sila ay lumilihis sa katotohanan. Sabihin, sumasamba ba kayo sa iba pa liban kay Allah? Doon sa mga walang tangan para sa inyo na kasamaan o kabutihan, samantalang si Allah ang nakaririnig at nakaalam. Sabihin, o angkan ng kasulatan, huwag magmalabis sa inyong relihiyon, liban pa sa katotohanan at huwag sundin ang pagnanasa ng mga taong naligaw na nauna na naligaw sa marami at naligaw mula sa tuwid na landas. Isinumpa yaong mga hindi nananampalataya mula sa angkan ng Israel sa pamamagitan ng dila ni David at Jesus na anak ni Maria. Ito ay dahil sa kanilang pagsuway at sila ay pawang mga lumalampas sa hangganan. Hindi nila pinipigilan ang isa't isa mula sa kasamaan na kanilang ginawa. Napakasama ng kanilang ginagawa. Makikita mo ang marami sa kanila na nakikipagkampihan sa mga hindi nananampalataya. Napakasama ng kanilang mga ginawa para sa kanilang mga sarili na dahil dito ay nagalit si Allah sa kanila at sa parusa ay mananatili sila habang panahon. Hanggang dito na lamang po muna. Insyaallah bukas po natin pagpapatuloy ang karugtong nito. Maraming salamat po sa pakibasa at pakikinig. Gantimpalaan nawa tayo ni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.